Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-63 kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Noche Buena. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Sa isang dampa sa bundok, nakatira ang isang pamilyang Tagalog na nabubuhay sa pangangaso at pangangahoy. Nandito sina Basilio at isang batang babae. Inalagaan ng matanda si Basilio noong natagpuan niyang sugatan. Nagkwento si Basilio tungkol sa kanyang buhay at pinayagan siyang umuwi ng matanda. Pinagbaunan pa siya ng pindang na usa para sa kanyang ina na si Sisa. Noche Buena na sa bayan ng San Diego, ngunit malungkot ang mga tao. Malungkot din sa bahay ni Kapitan Basilio kung saan kausap niya si Don Filipo. Napawalang sala si Don Filipo sa mga bintang laban sa kanya. Nakita nila si Sisa pero hindi siya nanakit ng kapwa. Nakatanggap ng sulat si Sinang mula kay Maria Clara ngunit ayaw niyang buksan ito. Kumakalat ang balita na si Linares ang dahilan kung bakit nakaligtas si Kapitan Tiago sa parusang bitay. Nakarating na si Basilio sa kanyang bahay ngunit wala si Sisa. Nakita niya si Sisa sa bahay ng Alperes na umaawit. Tumakbo si Sisa pagkakita niya sa mga tanod at sumunod si Basilio sa kanya. Sa pagtakbo, binato si Basilio ng alilang babae sa ulo. Tuloy pa rin siya sa pagtakbo hanggang sa makarating sila sa gubat. Pumasok si Sisa sa libingan ng matandang Kastila na nasa tabi ng punong balite. Niyakap ni Basilio si Sisa at napatigil sa pagtakbo. Pagkatapos ay nakilala ni Sisa ang kanyang anak at biglang bumagsak sa kanya. Nang magising si Basilio, natuklasan niyang patay na si Sisa. Niyakap ni Basilio ang kanyang ina at napaiyak. Pagtunghay ni Basilio ay may nakita siyang sugatang lalaki na nakamasid sa kanila at sila ay nag-usap. Ang lalaki ay si Elias. 2 araw na siyang hindi kumakain at tila hindi na rin magtatagal ang buhay. Hindi kayang tulungan ni Elias si Basilio sa paglibing sa kanyang ina kaya pinapunta niya ito sa punong balite para kumuha ng panggatong. Bilin ni Elias na silaban ang bangkay nila ni Sisa. Dagdag pa ng lalaki, may malaking kayamanan na nakabaon sa may puno ng balite at kung wala raw ibang taong dumating, ay gamitin niya ang kayamanan sa kanyang pag-aaral. Nagdadasal si Elias at nagwika na mamamatay siyang hindi nakikita ang pagbubukang liwayway ng bayang minamahal niya. Nang tumanaw siya sa langit, unti-unti siyang nabuwal sa lupa. Nasaksihan ng buong bayan ng San Diego ang malaking siga sa lugar na kinamatayan ni Sisa at Elias. Dahil dito, sinisi ni Manang Rufa ang gumawa ng siga dahil di daw ito marunong manggilin sa kapanganakan ng Panginoong Hesus. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Nalaman ni Basilio ang kalagayan ng kanyang ina, si Sisa, at nagdesisyon siyang umuwi upang makita ito. Tumakbo si Sisa papunta sa gubat matapos makita ang mga tanod na papalapit at si Basilio ay sumunod sa kanya. Natagpuan ni Basilio ang kanyang ina sa tabi ng isang libingan, subalit nalaman niyang patay na ito. Nakilala ni Basilio si Elias, isang sugatang lalaki na nagbigay ng huling habilin at sinabi sa kanya na gamitin ang kayamanang nakabaon para sa kanyang pag-aaral. Namataang nasusunog ang lugar kung saan namatay sina Sisa at Elias, na sinisi ni Manang Rufa dahil sa hindi paggalang sa araw ng Pasko. Mga mahahalagang tauhan, Basilio, isang batang lalaki na sugatan at natagpuan ng isang matanda sa bundok. Siya ay nagdesisyon na umuwi upang makita ang kanyang ina, si Sisa. Sa huli, nakita niya ang kanyang ina na namatay at nakasama si Elias sa kanyang huling sandali. Matanda. Isang matanda na kumupkop kay Basilio nang ito'y sugatan. Siya ang nagbigay ng pahintulot kay Basilio na umuwi at binigyan pa siya ng baon para sa kanyang ina. Sisa, ina ni Basilio na naging baliw dahil sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Sa kabanatang ito, siya ay natagpuan ni Basilio sa gubat, ngunit agad ding namatay matapos makilala ang kanyang anak. Don Filipo,
nakaligtas sa mga bintang laban sa kanya at muling bumalik sa San Diego. Siya ay kasamang nagdalamhati kay Kapitan Basilio sa malungkot na Pasko ng kanilang bayan. Sinang, kaibigan ni Maria Clara na nakatanggap ng liham mula sa kanya ngunit natatakot itong basahin dahil sa posibleng malungkot na nilalaman. Linares, ang dahilan umano kung bakit nakaligtas si Kapitan Tiago sa parusang bitay. Elias, isang sugatang lalaki na nakamasid at nakausap ni Basilio. Sinabi niyang gamitin ni Basilio ang kayamanang nakabaon sa ilalim ng puno ng balite para sa kanyang pag-aaral. Si Elias ay namatay sa tabi ni Basilio matapos sabihin ang kanyang huling habilin, Manang Rufa. Ang nanisi na di raw marunong mangilin sa kapanganakan ng Panginoong Hesus, ang taong gumawa ng malaking siga sa lugar ng kinamatayan ni Narcisa at Elias. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang mga pangyayari sa kabanatang ito ay naganap sa iba't ibang lugar. Sa isang dampa sa bundok kung saan nakatira ang kumupkop kay Basilio, sa bayan ng San Diego, at sa gubat kung saan naroon ang libingan ng isang matandang Kastila katabi ng punong balite. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Dampa, isang maliit at pansamantalang tirahan. Pindang, karne ng hayop na pinreserba sa asin at iba pang sangkap. Bintang, akusasyon o sisi. Sulat, liham. Alilang babae, katulong na babae. Libingan, lugar kung saan nililibing ang patay. Kayamanan, mga bagay na may mataas na halaga. Siga, apoy o sunog. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang pagkakaroon ng pag-asa sa kabila ng mga trahedya ay nagbibigay ng lakas upang magpatuloy sa buhay, tulad ng ginawang paghihikayat ni Elias kay Basilio. Ang kalungkutan at pagkawala ng mahal sa buhay ay hindi maiiwasan, ngunit mahalaga ang pagkilala sa kanilang alaala at ang pagpapatuloy ng kanilang mga pangarap. Ang pagkakaibigan at pagtitiwala ay mahalaga sa oras ng kagipitan, gaya ng ipinakita ni Elias kay Basilio sa kanyang huling sandali. Ang pag-aalaga sa kapwa at pagtulong sa mga nangangailangan, kahit sa huling sandali ng buhay, ay nagpapakita ng tunay na kabutihan. Minsan, ang mga paghuhusga ng lipunan, tulad ng ginawa ni Manang Rufa, ay nagpapakita ng kakulangan ng pag-unawa at empatiya sa tunay na nangyari. At diyan nagtatapos ang ika-63 kabanata ng Noli Me Tangere, Noche Buena. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.